Ito nga itong pinagmumulan nito, ang isa sa mga pinag-uugatan ay yung pag-imbestiga sa di umano'y maling paggastos ng Office of the Vice President ng kanyang confidential funds. Kayo, having been in the Senate, no, talaga nakatutok sa budget natin. Ang sinasabi sa panig ni VP Sara, sinasabi niya, alam mo, dapat hindi inuukil-kil ang confidential funds in a public forum on national TV because by its very nature, confidential nga, malalagay sa balag ng alanganin, how it was disbursed, hindi ba, papangalanan mo ba, sino mga binayaran mo dyan. Tapos, on the other hand, it was flagged by COA. Nagkaroon sila ng audit observation memo. Hindi ko alam kung may notice of disallowance. Ang tanong naman, bakit katangi-tangi bang OVP, Office of the Vice President, ang was flagged by COA? Ano po ang saloobin nyo dito sa maraming anggulo tungkol po the use of the confidential funds and the auditing of the confidential funds and the eventual investigation ng committee ng House ng mababang kapulungan in the exercise of their oversight function and in aid of legislation? Una-una doon sa basic premise tayo, no? Lahat ng public funds, accountable yan, subject to audit. Huwag natin sabihin yung confidential at saka intelligence fund, exempted, hindi kasama sa ino-audit. Kasi basta public funds, talagang subject to accountability nung gumagamit. Meron lang proseso o procedure kung paano nililiquidate yung halimbawa, sa law enforcement, nanggaling ako sa PNP, okay, sa armed forces, yung isa pang intelligence agencies natin. Pagka gagastos mo yung intelligence fund, ang pinaka-liquidating instrument yan, sa abot ng aking nalalaman, magsasabit ka ng intelligence project na kung saan nakadetalye doon yung pagkakagastusan. Dangan nga lang, sealed envelope yan eh. Dahil nga baka kasi yung confidentiality noong yung nature ng pag-disburse mo ng pondo, ang ginagamit nga dyan, puro mga code o kaya aliases, kaya kung si Mary saan Grace Piatos. Pero Si meron ding paper trail yun pagka inaudit na kung saan, sino ba itong alias Joe, alias Pedro, sino yan? Meron ding nakapalob na ganyan. At kung hindi approve yung intelligence project na sinabit ng isang intelligence unit o intelligence agency, hindi valid, hindi pwedeng mag-release ng intelligence fund. Tapos, pag na-declassify na yan, halimbawa, accomplished na yung mission, nagkaroon na ng successful operation, o kaya, for some reason, negative yung operation, ano na yan? Subject to audit na yan. Pwedeng special audit, pwedeng kung may nasilip yung COA, pwedeng yung tinatawag nilang fraud audit, dahil meron na sila nakitang fraudulent na mga releases. At saka yung regular audit. May mga prosesong sinusunod. Ngayon, sino ba talaga yung may mandate para mag-audit? Maliwanag, yung Commission on Audit. Pero sabi nyo nga kanina, Ali, saka Patty, di ba, merong oversight function ang Kongreso, both houses. At katunayan, meron ngang meron ngang circular o merong umiiral na batas na kung saan quarterly dapat nagre-report lahat ng agencies na gumagamit ng pondo sa both houses of Congress kasi in the exercise of their oversight functions o mandate nila, kailangan makita nila paano, ano nangyari doon sa ipinasa nila na national budget o GAA. Okay. Isa pa yan, tungkol dyan po sa confidential funds pa rin po. Naging controversial rin po na umamin po yung Special Disbursement Officer po ni VP Sara na yung pera, siya nga nang-withdraw, 112 million ba yun? Ang withdraw niya sa Gina Pati yung Costa. Fajardo, ganun Pati din si Fajardo. Edward Fajardo. Sila yung nagwi-withdraw po dyan sa land bank. Pero binibigay po nila doon sa security officer. Tama ho ba yun? Kasi sila yung SDO po yung nakabond di ba? Nag-put up sila ng bond. Is that normal na yung SDO pinapasa, pinaubaya yung ganyang kalaking pera po sa security officer dahil po inutos rin po daw ni VP Sara? Paano po yun? Paano nyo po, tama ho ba yun? Normal ba yan? O ngayon lang po nasilipan dahil nga po nagkaroon po ng congressional hearing? Well, kung napaka-stricto at napaka-rigid noong susundin, dapat mismo yung special disbursing officer ang magbibigay doon sa mismong recipient noong confidential man yan o intelligence man yan o regular budget yan. Siya mismo kasi
hindi mo mawala yung accountability niya kasi after all, siya yung disbursing officer. Correct. Hindi rin naman i-stop sa kanya yung accountability dahil head of agency talaga ang mananagot niya kasi nakapirma rin yung head of office o head of agency kung sakali magdi-disperse at saka magbi-withdraw ng pondo from a government bank like Land Bank at kung paano i-dispose. Sa akin naman, ang nakita ko, hindi naman binulsa ni Vice President Sara kasi sinabi rin noong si Acosta, di ba, na binigay nila doon sa mga superintendents na sa tingin niya nag-aabono ng sarili nilang pera sa ano. Kaya lang meron yang procedure na dapat sundin dahil ang mukhang violation na nakita rito, bakit sa mga personal account pumasok yung na-disburse. So matter of procedure. Pero sa akin, yung basic na binulsa ba ni Vice President Sara yung halimbawa 9 times na 25,000 pesos na tanggap ng isang superintendent. So sa akin ang bottom line, binigay naman doon sa mga kinaukulan. Kaya lang hindi naman pare-pareho yung pagka-distribute. Well, discretion naman yon ng head of agency kung inakala niya na yung mga napili lang nila yun yung hindi naman out of favoritism, kung hindi dahil sa yun ang mas nangangailangan, yun ang nakapag-abono. Pero meron na rin tayo sa national budget, tatandaan ko, in-increase nga namin yan, yung chalk allowance, tapos yung, kasi nakakawa rin yung mga teachers natin talaga. Dahil sila nag-aabono ng pambili ng chalk, ng eraser, ng kung ano-ano pa. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.